San? Ang bilis nyo dumating. 20 taon na nating hindi nakita kapatid natin. Ano kaya itsura niya ngayon? Housewarming niya ngayon. Handang-handa na ang regalo ko. Tara na. Nawala yung agima. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Sa housewarming party namin ni Xiaox, si Chen ay napakatalino at matagumpay sa murang edad. Naging vice president ng kumpanya sa ilang taon lang. Nakabili pa ng ganitong kalaking ba. Makatanggap ng atensyon mula sa mayamang Jiang family. Di na ordinaryong tao yan. Wala yan lahat. Mamaya pa, dating din ang 3 isihe mula sa Su family. Batiin ang aking anak sa bagong... Ang Su family, yung pinakamayamang pamilya sa Imperial City. Tama ka dyan. Si Su Yaobi na World Boxing Champion. Nagbigay ng Ancient Jade Pair. 1-0 Ice Jade Vases. Maraming antigo. Si Su Yihan na artista. 5 villa. 1-0 luxury cars. Si Su Mochen na isang pribadong isla. Toneladang ginto. Bilyon-bilyong shares. Para sa bagong bahay. Ang pamilya Su talaga ang sinasabi nilang pamilya Su. Yung Jade Pair na yun isa lang sa mundo. Walang katumbas na halaga. Ano ba ang kayang gawin ni Chen Anhua? Sa tingin ko, dahil lang kay Miss Jiang ang lahat ng ito. Ang Jiang family ang pinakamakapangyarihan sa Harbor City. Dumating na si Boss Su. Dito po kayo. Nahanap ka rin namin, bunso. Ate, sa wakas nakita ka namin. Ate, Tama. Ikaw ang nawawala naming kapatid. Ang pay mo nung ipinanganak ka, kami mismo ang nagsuot sa'yo. Ate, ang hirap ng pinagdaanan mo. Ngayong nandito na mga kuya mo, walang manlalaban sa'yo. yang pay mo kay Song nang sigaling. Siya ba ang kapatid ng 3? Pero ngayon akin na ito. Tama, akin talaga itong pay. Anak, di ko inakalang si Ms. Jiang. Pala ang nawawalang Suhires. Dapat samantalahin mo ito. Pagkatapos ng housewarming, sasagutin ko na siya. Xiaoxi, nandun ang pay mo. Jiang Mengsu, ibalik mo ang pay ko. Ano? Sa iyo pala ang pay? Jiang Mengsu, isauli mo ang aking jade pendant. Ano? Sa iyo ba ang jade pendant? Na, pamana ito ng pamilya. Sino ba kayo? Kuya, huwag kang maniwala sa kanya. Kalaban siya sa pag-ibig. Alam niyang ito ang susi. Sa pagkilala sa tunay na pamilya, pinipigilan niya tayo para hindi tayo magkakilala. Hindi totoo yan. Akin talaga ang pendant na ito. Mapapatunayan ko, noong makuha namin si Xiaoxi, nasa kanya na itong pendant. Nanay mo siya, natural kakampi mo siya. Lahat dito makakapagpatunay. Kay Xiaoxui ang pendant. Nakita ko mismo, si Miss Jiang na may suot na jade pendant kanina. Ako rin ang sasaksi. Pwede rin ako. Kita niyo na, maliwanag ang katotohanan sa lahat. Kayong dalawa. Grabe na kayo. Chen Anhua, inagaw mo na ang bahay na pinaghirapan ng nanay. Kayon pati pendant kukunin mo. Ano ba talaga ang nangyayari? Kuya, akin talaga ito. Sinungaling siya. Kasinungalingan. Laging suot ko ito. Nawala lang kanina sa labas, at ninakaw mo. Sira mo na ang handaan ko. Nagpapanggap ka pang kay Xiaox. Walang hiya ka. Huwag niyong paniwalaan siya. Ang nanay niya taglimos, ang tatay niya basurero. Pamilyang hampas lupa, hindi siya kapatid mo. Mga ampon ko lang sila. Ilang taon ko nang hinanap ang tunay kong magulang. Mga tauhan, palayasin niyo ang dalawang to. Tigilan nyo yan. Palayasin niyo ang dalawang ito. Tumigil kayong lahat. Kuya, hindi mo naman paniniwalaan kasinungalingan niya. Kuya, pareho nilang sinasabi na kanila ang agimat. Ano na ang gagawin natin? Sa kanilang dalawa, isa lang ang tunay. Pero 20 taon na ang nakalipas. Di ko na matandaan. Wala akong paraan para patunayan. Pero may paraan ako. Para makilala ang tunay na kapatid. Anong paraan? May iniwang safe si nanay at tatay. Pirma lang ng tunay na anak ang makakabukas. Kung sino sa kanila ang makabubukas. Siya ang totoong kapatid. Hindi kaya ako madiskubre. Sino sa inyo ang mauuna? Siyempre 6 ang mauuna. Siya ang tunay na mayaman. Ilagay mo ang kamay dito. Maling fingerprint, 2 pagsubok na lang. Hindi niya mabuksan ang safe. Peking pagkatao pala. Ang peke ay mananatiling peke, hindi magiging tunay kailanman. Nangahas kang lokohin ang Su family. Patay na siya sigurado.
Anak, bakit hindi ito mabuksan? Di ko rin alam yan. Baka naman. Si Song Nancy ang tunay na kapatid nila. Ang lakas ng loob mo. Hinayaan mong lokohin ako? Kuya, itapon na natin siya. Kuya, ako talaga ang kapatid ninyo. Hindi ko rin alam kung ano nangyari sa safe. Baka dahil luma na. Nasira na ang safe. Siguradong sira ang safe na to, at hindi pa sumubok si Song Nancy. Tama. Pag siya ang sumubok, hindi rin niya mabubuksan yan. Halika, ikaw naman ang sumubok. Xiaoxi, huwag kang matakot. Hindi ka ba laging nagnanas makita pamilya mo? Subukan mo, baka sila nga, ang mga kapatid mong matagal mong hinahanap. Maling fingerprint, isang pagsubok na lang ang natitira. Paano ito nangyari? Baka naman, hindi talaga sila ang mga kuya ko. Kuya, tingnan mo, si Song Nancy, hindi niya nabuksan. Hindi niya kayo tunay na kapatid. Sabi ko na nga ba, ang safe na ito, sira na talaga. Kuya, pareho silang hindi nakabukas. Posible kaya, sira na nga ang safe. Pwedeng mangyari yan. Akin talaga ang biringhing iyon. Pwede bang, subukan ko ulit? Hoy, hindi mo talaga mabubuksan yan, kahit 100 beses mo subukan. Kuya, si Song Nancy, nakikita niya, mayaman at makapangyarihan kaya niya kayo ginugulo. Wala akong ganyan, naghahanap lang ako ng pamilya. Si Xiaoxi ay hindi ganong tao. Parang totoo naman ang sinasabi niya. Bigyan natin siya ng isa pang chance. Buwisit, paano kung sakaling si Song Nancy ang makabukas ng safe? Wakas na tayo. Kuya, huwag na nating pahintulutan. Sayang lang ang oras nating lahat. Subukan na natin. Gaano katagal ba yan? O baka naman, natatakot ka talagang mabuksan niya? Hindi naman, ako ang tunay na kapatid ninyo. Gamitin mo ang ibang daliri mo. Maling fingerprint, nakalock ang sistema. Sabi ko na nga ba, si Song Nancy ay isang anak ng hamak na tagalinis. Paano magiging mayamang heredera? Nababaliw siya sa pagsipsip sa mayayaman. Mukhang mabait pero grabe palang manloko. Hindi niya kasalanan. Sino ayaw magkaroon ng tatlo? Napakagaling ng mga kuya. Kuya, ano gagawin natin ngayon? Nasa kay Xiaoxu ang agiman. Siya ang totoong kapatid ninyo. Itong si Song Nancy, nagpapanggap na kapatid ninyo. Dapat itapon siya. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita. Hindi ako nagpapanggap kanino man. Pero siya, hindi rin naman niya nabuksan. Ang safe, bakit hindi mo siya? Ako sahang impostor. Marangal ang estado ni Xiaoxu. Hindi mo pwedeng pagdudahan. Song Nancy, nakilala ko ng mga kuya ko, kaya ayaw kitang pahirapan. Kung aamin ka ngayon, na naiinggit ka sa akin, at naninira ng puri, maari kitang patawarin. Song Nancy, naririnig mo ba? Mag-apologize ka na. Dali magsorry ka, tapos umalis kayo ng nanay mo. Anong pinagtatawanan mo? Ikaw ang pinagtatawanan ko. Suggestion siya, hindi pa nga kinikilala ang pagkatao. Nagsimula ka na agad. Magpanggap bilang kapatid, nakaharap na nga tayo sa katotohanan. Kung hindi si Imas Giant, ikaw kaya ang tunay. Sa pagiging tao, dapat may self-awareness. Kayong walang pagpapahalaga sa sarili. Una ninyong inagaw ang bahay, tapos tinulungan pa si Jiang Minx na agawin ang kapatid kong lalaki. Kayong mga baliktad mag-isip. Walang hiya. Sinong walang hiya ang sinasabi mo? Xiaoxu, ako na ang magtuturo sa putang ito. Sino ang pumayag na galawin mo siya? Boss Su, itong puta, palaging humahad lang sa inyong magkakilala. Kung hindi natin siya papatulan, lalo lang lalala ito, patay na ba kaming tatlo? Nagpapakapoderoso pa kayo dito. At saka, ngayon, hindi nila mabuksan ang safety deposit box. Sino ang tunay naming kapatid? Hindi pa sigurado ngayon. Kuya, narinig kong pagtanda, nagbabago ng konti ang fingerprints. Pero ang jade pendant ko, tunay na jade, suot ko pa. May punto naman siya. Ang jade pendant. Talagang sa kapatid natin ito. Putang ina mo, ano namang pinagtatawanan mo? Akala nyo, ang pag-angkin sa jade pendant, para makalusot kayo. Anong pag-angkin? Sa kay Ines Giant talaga, ang jade pendant na ito. Lahat naman nakakita. Song Nancy, gusto mo na naman gamulo? Kung sigurado kayo sa inyo ang pendant, sabihin nyo nga anong espesyal nitong jade pendant. Itong pendant na ito, may kakaiba ba talaga? Di nyo masagot no. Ayoko nang makipagtalo. Sige ako na magsasabi. Song Nancy, huwag kang magsinungaling, isang pendant lang ito, walang kakaiba dyan. Gusto mo lang gumulo sa kaliwang sulok nito. May maliit na gasgas. Song Nancy, tama na yung kalokohan mo. Tumahimik ka. Magpatuloy ka. Napakaliit nitong gasgas. Kung hindi mo, titigan ng mabuti mo mapapansin. At saka, nandyan na to noon pa. Siguro noong bata ako. Nasira ko ito. Kung may pekla talaga. Maaaring makuha ang pero hindi ang alaala. Naalala ko nung bata pa ako. Umakyat siya sa puno ng mag-isa. Nahulog siya. Nabali ang binti niya. Si kuya ang kasama niyang umuwi. Naalala ko nung bumalik kami, sinigawan kami ng todo. Natatandaan ko. Ako ang pinakamatinding nasigawan. Sabi nila bilang panganay, di ko naalagaan mabuti ang bunso. Siya pa ang humingi ng tawad para sa akin. Yung mga alaala noon, malabo na sa akin. Ang natatandaan ko, yung galos ay mula pa noong bata. Kung ganun, ikaw pala ang tunay naming kapatid. Ate, nahanap din namin sa wakas. Xiaoxi, naku ang saya. Nakita mo na pamilya mo. Inay, salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa'yo,
Di ko malalaman na may mga kuya pala ako. Sa totoo lang, si MS, Song pala, ang tunay na kapatid ng tatlong kuya Su. Si Jiang Mengzu, magaling magpanggap. Naloko tayong lahat. Nakaw na Jade, pati kapatid ninakaw, walang hiya talaga. Hindi totoo yan. Ako ang tunay na Su family heiress. Muntik na sana. Anak, nasagasaan natin si Song Nangxi. Grabe ang ginawa natin. Kung totoo man siyang suhires, ano na ang mangyayari sa atin? Kuya, niloloko lang kayo niya. Ano na namang balak mo? Maaaring maling bagay ang makuha, pati mga alaala ay mapagkakamalan. Kanina ko pa ito tinatanong sa'yo. Ang jade pendant na ito, ano ba ang espesyal na katangian nito? Bakit hindi mo sinabi? Tama si Xiaoxi, binigyan ka na ng pagkakataon. Ikaw ang hindi nakasagot. Dahil mabuti akong tao, at nais bigyan siya ng isa pang tsansa. Pero sino bang mag-aakala na gagamitin niya ang gasgas sa jade para lokohin kayong lahat? Ha? Kaya pala niya lagi, binabanggit yung Jade na yan. Plano na pala niya ito noon pa. Ang galing mong magplano. Dahil ang jade na ito, talagang akin ito. Tigilan niyo na ang kalokohan niyo. Sige na. Sige. Song Nangxi, bibigyan pa kita ng isa pang tsansa sa jade na ito. Ilan ba talaga ang gasgas? Ang pendant na ito, maingat kong iningatan simula pagkabata. Kaya isa lang ang gasgas nito. Nagsisinungaling ka. Dalawa ang gasgas dito. Kung hindi ka naniniwala kuya, tingnan mo ng personal. Dalawa nga ang gasgas. Paano nangyari yun? Isang gasgas lang talaga ito. Nang si Song, ngayon, wala ka ng pag-asa. Hindi ko inasahan na may ganitong pagbabago ng ahas si Nangxi na magsinungaling. Para lang maging Su family heiress. Sobrang desperado talaga. Nangxi Song, ano pa masasabi mo ngayon? Ano pa nang masasabi niya? Dahil ang Jade pendant ay kay Xiaoxu talaga. Siya lang ang may-ari, kaya alam lahat ng detalye. Sayang, manok pa rin siya, hindi magiging phoenix. Yung jade pendant mo, Xiaoxi. Kailan mo yun nasagi? Alam mo naman, Nay, regalo yun ng pamilya ko. Suot ko yun mula pagkabata. Kung may bagong gasgas, alam ko dapat yun. Naku, hanggang ngayon, nagpapanggap pa ka. Haha. Nangxi, hindi mo sasabihin na naalala mo kung paano nagkaroon ng gasgas. Sasabihin ko sa'yo, huli na ang lahat. Totoo. Ang tunay na may-ari lang ang makakaalam nito. Maliwanag na, si Jiang Mengzu ang tunay. May iba ka pang sasabihin. Talagang tiningnan ko ito kaninang umaga. Walang pangalawang gasgas talaga rito. Halatang halata naman, gumagawa lang siya ng kwento. Gustong magpanggap bilang si Xiaoxu. Nahayag naman ang katotohanan. Ikaw, pwede mo bang ipakita ang jade pendant para makita ko? Kuya, huwag mo siyang bigyan. Bakit hindi pwede? Ako. Pagdating pa lang niya, gusto nang kunin ang aking jade pendant kapag ibinigay ko to sa kanya. Sino ang may alam kung isasauli niya? Tama, tama. Ang mga ganitong mahihirap, palaging mapamahiin ang mga kamay. Sinisiguro kong titingin lang ako. Pagkatapos mong makita, kailangang ibalik agad. Sige, sigurado ako. Akala mo ba dahil tinititigan mo ng matagal, magiging sa iyo na ang jade pendant? Malinaw na gustong pahabain ang oras. Song Nangxi, kaysa magpagod ka sa pag-isip para makaligtas sa kasalanan, lumayas ka na lang. Baka si Xiaoxu at Director Su ay maaaring magpatawad sa iyo. Nakasama mo naman si Xiaoxi. Bakit mo siya dinudungisan? Tumigil ka, wala kang karapatang magsalita dito. Bakit mo itinulak ang nanay ko? Itinulak ko siya, isang tagapaglinis lang, hindi lang itulak. Pwede ko pang tapakan, karapat-dapat lang sa kanya yun. Ang mga mababang uri, dapat alam ang kanilang lugar. Mga tauhan. Palayasin ninyo siya. Sandali. Ang pangalawang gasgas sa jade pendant na ito ay bagong gawa lang. Song Nangxi, ano na naman yang pinagsasasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Ang pangalawang gasgas sa pendant at ang lumang gasgas sa tab ay magkaiba talaga. Halatang, ito ay bagong gasgas. Tingnan mo ng mabuti, mukhang magkaiba nga. Ang pangalawang gasgas na ito, bagong gawa nga talaga. Ano ba talaga ang nangyayari? Kuya, manalig ka sa akin. Ang gasgas na ito, matagal na ito. Siya raw, gusto niyang palitan si Xu. Huwag paniwalaan ang sasabihin niya. Tama nga. Jiang Mengzu, ito ba ang ginamit mo panggasgas sa jade pendant? Bitawan mo ako. Ako ang tunay na anak ng Su family. Anong motibo kong gawin ito? Ako ang tunay na anak ng Su family. May paraan akong patunayan. Si Xiaoxi ang tunay niyong kapatid. Pwe, kawawang hampas lupa ka. Anong magandang paraan mayroon ka? Sa tingin ko kayong dalawa, ayaw niyo yatang magpahinga ngayon. Nangxi Song, magpakabait ka na habang may panahon. Kung magpapatuloy ka, wala kang kinabukasan. Kita. Anong plano mo? Itong matandang bruha, meron ba talagang paraan? Magsalita ka na. Sa braso ng kapatid mo, mayroon bang pulang birthmark na puso? Tama, kung hindi mo sasabihin. Muntik ko nang malimutan. Sabi ng doktor, bihira ang ganitong birthmark. Eh si Xiaoxi, may ganitong birthmark ba? Oo, noong ampunin ko si Xiaoxi, napansin ko na ang birthmark. Xiaoxi, pakita mo ang birthmark sa mga kuya mo.
Diyos ko, birthmark talaga. Walang duda ngayon. Pwede pagtatalunan ng Jade Pendant pero ang birthmark. Bati sa Su family sa paghanap ng anak. Sandali, itong birthmark. Meron din ako. May kapareho ka talagang birthmark. Huwag ang hugis ay magkatulad. Pati lokasyon ay halos pareho. Bakit may kapareho kang birthmark? Kung meron si Xiaoxue, bakit hindi siya? Isang birthmark lang. Gusto mo pang agawin si kuya. Bakit ang lakas ng apog mo? Paano nangyari ito? Xiaoxi, pasensya na. Kasalanan ko lahat. Gusto ko lang patunayan ang pagkatao mo. Nay, hindi kasalanan mo. Gusto mo lang tulungan akong magkaroon ng pamilya. Hay, nagsisimula na naman kayo. Ang galing niyong magdrama. Bakit hindi kayo maging artista? Song Nangsi, ano pa bang plano mo? Subukan mo lahat, pero... Mga kuya ko, isang tao hindi mo makukuha. Kuya, sumasakit na ulo ko. Ano na ang susunod? Paano na ito? Na, ang paghahanap ng pamilya, ang daming problema. Ngayon, isang paraan na lang ang natitira. Anong paraan? Tawagin ng doktor para kumuha ng sample. Pagawa sa kanila ng DNA paternity test. Tama, kapag lumabas ang resulta, malalaman na natin sino ang tunay na kapatid. Tama ka. Nako, DNA paternity test. Kahit gusto kong day-in, wala na akong pagkakataon. Ang talino talaga ng tatlong Su-president. Kapag nagawa na ang DNA testing, ang resulta ay lalabas. At ang peke ay mabubuko. Sige na nga. Sa testing, malalaman natin kung sino ang tunay na Suhires. Magmalaki ka pa, hindi ako naniniwala na magkapareho ang birthmarks. Ang fifth test na to, papareho pa kaya? Hindi rin ako naniniwala. Naniniwala ka ba? Huwag kang mapanuksok dito. Mas gusto ko pang magpa-test na agad. Xiaoxi, baka may mangyari na naman mamaya. Ma, huwag kang mag-alala. Ang fifth test ay hindi magkakamali. CJ, dito na tayo. Maghintay sa doktor. Dumating na ang doktor. Kunin mo ngayon ang sample sa kanilang dalawa. At urgent na DNA testing. Opo, President Su. Ingatan ang pagkuha ng sample. Huwag magkamali. Huwag mag-alala, hindi kami magkakamali. President Su. Nakolekta na ang samples. Xiaoxi, kamusta? Masakit pa ba? Ayos ka lang. Hay, pagtusok lang ng karayom, nag-aalala ka? Sa tingin ko, katawan ng prinsesa, kapalaran ng katulong. Song Nangsi, pinapayuhan kita. Lumayas ka na. Huwag mong hintayin ang resulta. Baka huli na ang lahat. Paano kung hindi ako aalis? Tingnan natin. Ipapaalala ko sa'yo, ano ang totoong buhay. Sa tingin ko, masyado kang nagdiriwang. Kuya, Diko, ano sa tingin nyo? Sila dalawa, sino ang tunay naming kapatid? Bihira ito nagkakaisa tayo ngayon. Sa totoo lang, sana si Song Nangsi ang kapatid ko. Noong una ko siyang makita. Ramdam ko ang koneksyon. Hay, totoo nga. Ganoon din ang pakiramdam ko, parang pamilya. Siya ba talaga ang kapatid natin? Malaman na natin. Song Nangsi, ang drama mo. Ginagawa mo ba to? Para pansinin ka ng mga nga. Pag umalis ka, sa anak kong ganito kagaling. Makakahanap lang ng babaeng katulad, mababang uri. Kaya nga, samantalahin mong nandito sila para magpakitang gilas. Sa tingin ko, mali ang pagkakilala mo sa anak mo. Ang anak mong, walang utang na loob, taksil na tao. Hindi karapat-dapat sa pambihira. Gilio, ikaw. Ginoong Su, lumabas na ang resulta. Sabihin mo na, sino ang kapatid natin? Song Nangsi. Hindi niya tunay na kapatid. Baka, di pala talaga ako. Akala ko. Mali pala tayo. Si Xiao, sa ilalim mo ng matagal, walang naging pagkakamali. Mukhang, ang tunay naming kapatid, si Jian Mengsu talaga. Pakiramdam ko, may problema sa test result na ito. Sana ako lang ang nag-aalala. Di ba? Magkapares ang aming jade pendant. Sakto ang mga marka, pati birthmark. Paano nangyari to? Sabi ko na nga ba, isang hamak na tulad, di pwedeng maging kapatid nila. Hay, lumabas na ang resulta. Tumigil ka na. Song Nangsi, tanggap mo na ba ang katotohanan? Ako ang tunay na mayaman. Habang buhay mo, sasambahin ang pa ako. Doktor, patingin ang test result. Ang kulit mo, ayaw pang sumuko. Lumalaban ka pa. Gusto kong makita ang fake test. Bigyan na natin siya. Kung gusto mo, tingnan mong mabuti. Hindi talaga. Nawalan ka na ba ng pag-asa? Yesu, malinaw na ngayon, si Aksu. Ang tunay niyong kapatid.
Samantalahin natin ang pagkilala sa kanya ngayon din. Paalisin muna natin ang mga mahirap. Ang mga desisyon ko. Hindi mo dapat pakialaman. Kung tunay kang kapatid, ang heirloom na jade, ay yun na. Akin to, ibalik mo sa akin. Song Nancy, ibigay mo ang jade. Galing ito sa pamilya ko. Hindi pwede. Kunin ng iba. Nanakawin mo pa ang kay Xiaoxi. Ay soli mo. Hi. Song Nancy, impostor ka. Sinira mo pa ang jade ko. Tunay na Phoenix. Huling-huli na naming nakita ka, kapatid. Kuya. Diko. Sangko. Impossible. Di pwedeng maging kapatid mo si Song Nancy. Isang inosenteng babae lang siya. Tumahimik ka kung hindi kayo nakikisali. Nakakilala na sana kami sa kapatid. Uulit ka pa. Pupungusan kita ng dila. Boss Su, dapat si Xiaoxui ang kapatid. Bakit ayaw niyong maniwala? Hoy, kaugaguhan. Xiaoxi, ang totoo naming kapatid. Bakit di ka naniniwala? Pero, Lala test, napatunayan ng totoo si Xiaoxi. Salamat sa paalala. Nandyan rin ang DNA test. Inosente. Hintayin natin si Boss Su, ang maghiganti para kay Xiaoxi. Higantay nga ang usapan. Pero, hindi para kay Xiaoshu, kundi para kay Xiaoxi. Boss Su, nagkakamali ka yata. Dugong Phoenix. Espesyal na lahi ng pamilyang So. Sabihin mo. DNA test. Ano talaga ang nangyari? Boss Su. Awa naman po. Siya ang nag-utos palitan ng resulta. Mga kasinungalingan. Hindi kita kilala. Huwag mo akong pagbintangan. Jiang Mengso. Ikaw ang nanggulo sa akin para palitan ng report. Ngayon nahayag na. Huwag kang magkaila. Kuya, wala akong ginawa. Siya mismo ang may sala. Pumalpak sa trabaho. Ginagamit pa ako. Huwag mo akong tawaging kuya. Kapag nalaman kong nagsinungaling ka, gagawan ko ang buong Jiang ng masakit na parusa. Mga tauhan. Ilabas siya. Ay blacklist sa buong industriya. Awa naman po. Boss Su, patawarin niyo ako. Mga kaibigan. May personal kaming aasikasuhin. Mangyari. Umalis muna kayo. Diyos ko. Song Nancy. Anak pala talaga ng pamilyang Su. Si Song Nancy, walang kwentang ex. Sana hindi ko siya hiniwalayan. Xiaoxi, kasalanan ko ang lahat. Ang palayaw ng aming lady. Hindi mo pwedeng tawagan ng basta. Pagkatapos nila, kayo naman. Xiaomi, ang tatlo, anong gusto mong gawin? Sabihin mo lang, andito kami para sayo. Kung gusto mo silang ipadala sa Antarctica, gagawin ko. Kuya, second bro, third bro, salamat. 3 taon kami ni Chen Anhua. Mula grad school hanggang pagka-graduate. Ako ang nagtatrabaho para suportahan siya. Sabi niya dati. Nahihiya siya sa akin dahil mukha raw akong matanda manamit. Patik pa. Sa pale raw akong tawad ng tawad. Nakakadiri raw para sa kanya dati. Akala ko. Nagbibiro lang siya. Pero hindi ko inakala habang binibigay niya ang pinaghirapan kong pera kay Jiang Mengsu para sa bag. Sinasamantala naman ang bahay na pinaghirapan ng adoptive mother ko para sa kasal. Kinuha niya para sa sarili. Hayop ka. Lakas ng loob mo na apihin ang kapatid ko. Ang buhay mo mula ngayon. Hindi ka na mabubuhay ng maayos. Mas mababa ka pa sa aso. Xiaoxi. Noon, kasalanan ko ang lahat. Ako ang may mali. Ako ang nagkamali. Bulag ang aking mga mata. Hindi ko noon nakita ang kabutihan mo sa akin. Alam ko na ngayon. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Chen Anhua, kung ako man ang inaapi, pati ang aking inaapi mong nanay ampot. Lumampas ka na sa aking hangganan. Si Jiang Mengsu. Siya ang nangakit sa akin. Ang intensyon ko ay mabuti pa rin. Chen Anhua. Ikaw mismo ang nagsabi. Hindi mo matanggap. Karumal-dumal na amoy ni Song Nancy. Gusto mo akong makasama. Tumahimik ka. Si Xiaoxi lang ang nasa puso ko. Xiaoxi. Hihiwalayan ko na siya ngayon. Tayo ay muling magsama ulit, pwede ba? Xiaoxi patawarin mo na ang anak ko. Humihingi rin ako ng paumanhin. Pwede ba? Patungkol sa bahay. Iyon na lahat. Ang bahay na ito. Talagang akin ito. Huwag kang magpaloko. Ang tatlo nilang iyan. Hindi talaga sila. Mga dakilang tao ng Su family. Kakausap lang sa akin ng tatay ko. Yung 3 VIP ng Su family. Hindi talaga dumating ngayon. Assistant ni CEO Su. Nakikipag-usap sa tatay ko sa opisina.
Song Nangsi. Paano ka nagkaganoong kapalaran? Yun pala. Nagbayad lang ng 3 impostor para magpanggap dito. Sa huli, mga kayong lahat, hindi talaga kayo muntik na kaming maloko. Song Nangxi, magkano bayad sa inyo kada araw? Nagpapanggap pa kayong Su. Gusto niyo bang mamatay? Mga tanga kayo. Ang order ng Jiang family, dahil kay Miss Jiang lang, pinadala pa ng assistant ko. Ngayong napatunayan na, peke si Jiang Mengzu. Kukunin na namin ang order. HMP, nakakatawa kayo. Malapit na kayong mamatay. Nagbubulahan pa kayo. Papatatawag ko na ang assistant ni CEO Su para makita namin paghihirap. Kayong lahat ang dapat Nay, kamusta ka na? Nay. Kuya, masama pakiramdam ni nanay. Ayaw ko na silang makita. Gusto ko nang dalhin si nanay sa ospital. Kuya, Sige, kuya, ayusin mo agad. Mga pinakamagaling na doktor para gamutin si tita. Ngayon, papatawarin muna kayo. Hoy, bakit kayo aalis? Takot kayong mahuli sa pagdating ng assistant ni Su. No. anak, Song Nangxi. Nagpasama pa ng mga artista para magpanggap. Nakakainis talaga. Layuan nyo na siya sa susunod. Alam ko. Pero, bakit niya nagamit ang Jade Pendant para tumawag ng Phoenix? Swerteng pagkakataon lang yun, sabi ng tatay ko, ang Su family. Walang tinatawag na, chosen one. Ginamitan lang ni Song Nangs ng mga daya. Tama ka. Kung mayaman talaga siya, edi hindi sana siya nagtatrabaho ng 3 trabaho para sa akin. Pag nakita ko ulit siya, hindi ko siya patatawarin. Maligayang pagdating, binibini. Xiaoxi, galit lang ako kanina. Ngayon ayos na ako. Huwag na magpatingin. Ngayong nakita mo na pamilya mo, dapat na akong umalis. Nay, pero kayong nagpalaki sa king, nagturo ng tamang asal. Di nyo ako pwedeng iwan. Anak ko. Matagal mo ng pangarap, mahanap pamilya mo diba? Ngayong natagpuan mo na, dapat kang manirahan, kasama nila. Pero pamilya rin kayo sa king. Habang buhay, di ko pababayaan ang nanay ko. Dahil lang may 3 mayamang kuya ako. Makakalimutan ko ba kayo? Tita. Kayo ang ina ni Xiaoxi, kaya respetado namin kayo. Kayo po, manatili na kayo rito, kasama siya. Tama si kuya, maaga pumanaw ina namin, kayo na ang magiging ina namin. Aalagaan namin kayo. Salamat mga anak, mga bata. Sige na, huwag na kayong tumayo dyan. Mahina ang katawan ni tita, napagod ngayong araw. Halika, samahan ninyo siya sa loob, ipatingin ng maayos. Tara na Xiaoxi. Saan ba tayo pupunta? Kahit na si nanay, ay okay naman ang sugat. Gusto ko sanang samahan siya. Huwag mong alalahanin si tita, nandito ang pinakamagaling na doktor. Ikaw naman, maghanda ka na, sa sorpresang inihanda namin. Sorpresa? Anong sorpresa yun? Tada! Simula nang mawala ka, tuwing kaarawan mo, kami nitong 3, naghahanda ng personal, ng regalo para sa'yo. Ang teddy bear na ito, noong ika-10 taon mo, ako mismo ang gumawa nito. Teddy bear lang yan, hindi naman kakaiba. Itong sapatos sa pamprinsesa, may 900 at 99 na brilyante. Noong ika-15 kaarawan mo, pinili ko ito para sa'yo. Mga kuya, masyadong mababaw. Ang inihanda ko sa bunso, dinadnagawan para sa kanyang debut. Ito ay gawa ng pinakamagaling na taga-disenyo sa France. 3 taon ang inilaan at gawa ng mano-mano. Walang katumbas na halaga. Ikaw ang mababaw. Ito ay pagmamahal. Pagmamahal mo wala sa halaga. Ang mamahaling regalo ang tunay na pagpapahalaga. Hiha, bakit ka umiiyak? Nagustuhan mo ba ang mga regalong ito namin? Huwag kang malungkot. Kung hindi mo gusto, gagawa kami ng bago para sa'yo. Hindi po. Gustong gusto ko po. Ang mga regalong ito. Sa nakaraang 20 taon, hindi ko ito na-imagine. Salamat sa inyo, hindi ko alam na may ganito akong mga kuya. Ano ang paborito mong regalo? Basta galing sa kuya. Gusto ni Xiaoxi. Hindi pwede. Kailangan mong sabihin ang pinakagusto mo. Sigurado ako ang nagbigay niyan. Yung teddy bear, may mga alaala ni Xiaomei. Matamis na alaala. Gustong gusto ni Xiaomei yan. Gusto ng mga babae ang itong manika. Ilang taon na ang nakalipas. Okay. Huwag na kayong Basta galing sa mga kuya. Gusto ko lahat. Pero, kung pipili ako ng paborito, kayo yun. Salamat at nakabalik ako sa ito ang pinakamagandang regalo, kuya. Xiaomi. Salamat, kuya. Honey, tita, okay na po.
Anong gusto mong gawin kay Chen Anhua at Jiang Mengzhu? Niloko ako ni Chen Anhua. Inagaw ang bahay ko. Inapi ang aking ina. Ang galit na ito, hindi ko palalampasin. Pabugbog natin siya. Masyadong magaan ang bugbog. Dapat ay blacklist agad. Salamat, kuya. Pangalawa, pangatlong kuya. Pero ang galit na ito. Ako mismo ang gaganti. Sana suportahan niyo ako, Ling Ryu. Hindi naman. Naway maging maganda ang samahan natin. Magandang samahan. Ryu, ang hinahanap nating tagapagligtas. May lead na. Magaling. Nasaan siya? Bukas, pupunta siya sa signing event ng mga soup. Agad na ipag-book ako ng flight. Babalik ako sa bansa. Opo. Sabi ni Lola, kaya raw tanggalin ang gamot na to ang lason. Alalayan kita sa ospital sa ibaba ng bundok. Salamat sa iyo. Malapit na akong sunduin ng mga magulang ko. Ano ang pangalan mo? Sige, ang pangalan ko ay Zixi. Zixi, nasaan ka? tinatawag na ako ni Lola. Kuya, tara na. Ang tagal kong naghanap. Sa wakas, natagpuan din kita. Sige, naiintindihan ko. Sa selo-salo ng paglipat, ang tatlong lalaki na yun, talagang inupahan ni Song Nangsi para umarte. Sabi ng tatay ko, ang sign ng event bukas kasama ang Su Group, tuloy pa rin. Kung si Song Nangsi talaga ang anak ng Su, matagal nang wala ang kontrata. Cute. Si Aksu. Paumanhin, sa salu-salo ng paglipat, nabulag ako ng cute na yon. Halos nasaktan ko na kayo ng anak natin. Mapapatawad mo ba ako? Endless Jiang. Sa puso ng anak ko, ikaw lang talaga ang nandoon. Bigyan mo pa siya ng isang pagkakataon. Sige na. Para sa bata, mapapatawad kita ulit. Sign ng event. Ikaw pa rin ang mamamahala. Ipinapangako ko, hindi na kita bibigyan pa. Hoy, Nene. Kaya mo bang mag-isa? huwag kang mag-alala. Nasa daan na si Assistant Son. Walang panganib. Nakalimutan ang bag. Song Nangsi. Ikaw na naman. Hindi ba't, tumakas ka kasama ng mga peking artista? Bakit ka bumalik? Hindi kaya, gusto mo pa mangulit sa anak ko? Bakit di ka nagsasalita? Kinakabahan ka na? Tama ka rin. Noon pa man, sino ba ang nagpundar ng bahay para lang mapangasawa ang anak ko? Ang kapal ng mukha. Tiyaki. Makapal talaga. Ano? Gusto mo pa akong saktan? Ang klase ng anak mo, ayaw ko kahit ibigay pa. At, payo ko sa'yo, dapat maging mas mapagmasid ka. Kung hindi, lalamunin ka ng mga manloloko. Matigas pa rin ang dila. Pagkatapos ng anak kontrata sa Su Group, siya ang vice president. Makakapangasawa pa ng mayaman. Ang cute at walang hanggan. Song Nangsi. Hanggang dito mo ako hinabol. Noong nakaraan, si Aimless Jiang ay ayaw sa pakikisama mo kay Song Nangsi. Palayasin mo na siya, baka magalit si Aimless Jiang. Titindig ako dito. Tingnan natin sino makakapagpaalis. Hindi nila kaya. Ako kaya. Endless Jiang, si Song Nangsi, nang makita ng may namuong relasyon sa anak ko't sayo, bigla na lang sumisingi, dapat pagtuunan mo siya. Si Aoksu. Kahit hubaran niya sarili sa kama ko, hindi ako titingin sa kanya. Narinig mo ba yan? Para kay Anhua, wala kang halaga. Umalis ka na. Maligayang bat, sa pagkuha sa basurang itinap. Sinong tinatawag mong basura? Gusto mo bang Ikaw ang nanay ni Song Nangsi. Ha? Ayon kay Director Chen, pag may nakikita ng basurero, paalisin agad. Lumayas kayo. Nakalimutan ng anak ko ang bag. Dadalhin ko lang ito sa kanya. Maawa po kay. Paiwan lang ng bag. Aalis na ako. Anong kwenta ng peking bag? Umalis na. Ha? Song Nangsi. Di ba yan ang nanay mong taglines ng kalsada? Na. Kawawa naman, ni hindi makapasok sa 5-star hotel. Nanay, okay ka lang ba? Okay lang. Ginoong Chen, binibining Jiang, gusto pumasok nitong babae. Pinigilan ko siya. Lanan. Maganda ang ginawa mo. Humiling ka ng tawad sa nanay ko. Magsusori sa isang basurero. Panaginip lang yan. Huwag na, Xiaoxi. Nakikita mo ba, Song Nangsi? Ito ang agwat sa pagitan natin. Kahit magpanggap ka pa, magkunwari na mayaman, hindi mo malalampasan ang pagkakaiba ng estado. Si Aoksu. Magsisimula na ang signing ceremony. Pasok na tayo. Pasensya na, Xiaoxi. Nahiya ka dahil sa akin. Nay, ginaganito ka nila dahil lang sa akin. Nay, nasaan yung bagong damit na binili ko? Bakit hindi mo isuot? Ang mahal ng mga binili mong damit. Baka madumihan. Okay na tong suot ko.
Luma man. Malinis naman lahat. Nay, ilang taon mo akong pinalaki. Gusto ko lang bigyan ka ng pinakamaganda. Naiintindihan ko ang hangarin mo. Tara na, pasok ka na. Bilis-bilisin mo. CJ, Ang contract signing ng Sugroup, talagang klase ang dating Ang social talaga. Hike si Aksu, papang mahal, at ang Sugroup may malalim na partnership na. Hindi kaya ang Jiang family. Lalong tataas ang antas. Siyempre naman, mula ngayon ang Jiangs, bibayda na sa lahat ng tao. Kaninong dalaga to? Ang eleganteng tignan. Sa tingin ko, galing sa mayamang angkan. Song Nangsi, Mga guards, bakit pinapasok siya? Song Nangsi, anong ginagawa mo dito? Dito sa event ng Jiangs, at Su Group. Hindi ka karapat-dapat dito, liyes ka na agad. kahit tatay mo di ko pinatatanggal. Ikaw pa kayang hamak ka? Hating gabi na ba? Song Nangxi. Nangangarap ka na naman. Si Boss Jayang na importante. Bakit ayaw ka papalayasin? Huwag ka nang magpahiya. Galing ka sa squatters area, noong bata ka pa lang. Lakas ng loob mo, katanggalan ng hiya tulad ng nanay. Sino nang nagpasalita sa... Song Nangsi, hinampos mo ako. Pinaratangan mo nanay, dapat sa'yo yan. Ikaw, Si Aoxy okay ka lang. Song Nangxi. Nababaliw ka na. Kung gusto mong mamata, huwag dito sa event ng Sugroup gawin. Ang Su Group, titigil na sa pakikipag-partner sa Giants. Ang kolaborasyon ng dalawang kumpanyang ito, desisyon ng Su Corporation. Akala mo ba't ikaw ay mayamang heiress? Kaya mong kanselahin basta-basta. Siyempre. Dahil sa signing event ngayong araw na ito, ako ang masusunod. Papanoorin ko kayong lahat. Sa inyong katangahan. Ang lakas ng loob ng babaeng ito, baka naman, siya ay taga Su Corporation. Wala kaming narinig tungkol sa Su Corporation na mayroong batang female executive na ganito. Nangxi Song, kumpleto ang alam ko sa'yo. Nagmamalaki ka pa sa signing event. Bakit di mo sabihin? Pagmamayari mo ang Su Corporation. Kapag gusto ko, kaya itong ibigay ng kuya ko. Adik ka na ba sa pag-arte? Nalaman na namin, nakahapon, yung 3 impostor sa housewarming. Mga sinungaling mong dinala. Hindi ko inakala na anak ng janitor ay ganito kagaling umarte. Peking palabas pala ito. Akala ko tunay na importante siya. kaya nga, mukhang mabait, pero totoo. Maraming masamang plano. Salamat pala, Nangsi Song, dahil sa pagka-boring nitong event. Nag-effort ka pang magpakulo ng eksena, paguluhin kita ngayon, sa sahig ng 3 ikot, at sumigaw ng mali ako. Baka pagbigyan kita, na di ka i-report sa mga Su, para makalaya ka. Magdapa ka na. Bumaba ka. Bibigyan kita ng 1 minuto. Para dalhin ang nanay ko ng may galang. Magmanok at magserbisyo, humingi ng tawad. Kung hindi, ikaw ang magdurusa. Sa sahig, Luluhod ako para sa'yo. Gising ka na ba sa panaginip mo, mga tap? Itapon niyo siya. kung aalis ako, ang book signing na ito, magiging katawa-tawa lang. Sigurado ka bang aalis ako? Song Nangxi. Hanggang ngayon nagbubulag-bulagan ka pa rin. Kung sabi mong kontrolado mo ito, edi ikaw ang bahala. Patunayan mo sa harap ng lahat. Tama. Kung hindi mo mapatunayan, umexit ka mula dito. Sa pamamagitan ng paggapang, Hindi sapat ang paggapa. Habang gumagapa, aminin mo rin na sinungaling ka. masisiyahan tayo sa palabas na to. Siguradong hindi niya kayang patunayan. Talaga naman. Kung walang representative, mula sa Su Corporation na susuporta. Magsimula na ang signing event. Ihatag ang kontratang bilyon-bilyon sa akin kaagad. Nagpapanggap. Magpanggap ka pa. Titingnan ko kung hanggang kailan ang pagpapanggap mo. Song Nangxi. Mamamatay ka ba kung di ka magyabang? Anak, wag mo siyang pansinin. Maghintay ka lang. Siya ang mapapahiya. Ay nako. Nasaan ang kontrata? Saan na ang kontrata? Naihatid na ba ang kontrata? Ang kontratang ito. Baka may sariling mga paa at dumating na lang. Dumating na ang bilyon-bilyong kontrata. Dumating na nga ang kontrata sa ganitong klase ng signing. Hindi karaniwang inihahanda ng maaga. Posible kayang siya talaga ang may control dito? Anak, itong si Song Nangxi. Paano nakuha ang kontrata? Dapat hindi nangyari ito. Tignan ninyong mabuti. Ito ang bilyon-bilyong kontrata ng Su Group. Ngayon ay maniniwala na kayo. Ako ang nasusunod dito. Ikaw ba talaga ang Su Heiress? Imposible. Sinabi ng tatay ko bago ako pumunta. Ang bilyon-bilyong kontrata. Nasa assistant ni President yang hawak mo. Peke yan. Eddie, tingnan mo muna bago magsalita. Wala kayong makikita. Peke pa rin yan. Lahat ng to, gusto mo lang magpasika. Huwag kang mag-ilusyon. Si Aksu, hindi ito pagkakamali. Huwag mong sirain ang relasyon namin. CJ, decision ninyo too. Ipaalam sa Jiang family. Kanselahin ang partnership. Ipagbawal sa lahat ng plataforma. Sayang naman. Hindi mo alam, ikaw ang sumira sa 100 bilyong kontrata. Nagmamalaki ka pa rin. Darating na si Presidente Su. Tingnan mo ito. Peke na naman ang kontrata. May peking Presidente Su ka pa. Pagdating niya,
wala ka ng takas. Hanga ako sa lakas ng loob mo. Malapit nang mabuko ang peke mo. Ang tibay mo pa ring magpanggap. Nakita mo ba? Tumawag na ang tatay ko. Papabisuhan ko na ang assistant ni Presidente So. May naghahanap ng problema dito. Sinungaling, pag na-report na Niksaya uli ang lahat, kahit mamatay kang 1,000 beses, hindi ka pa rin mababayaran. Ano? Nakansela ang proyekto. Sayo, ano sabi sa tawag? Maayos naman, bakit biglang nakansela? Hindi pwedeng kanselahin to. Anak ko ang manager nito. Hindi ko rin alam eh. Pinapanta lang ako ng tatay ko dito. Papunta na daw ang Su Group. Putangina ka. Anong ginawa mo? Alam ko na. Dahil ginulo mo ang sign ng event. Nahiya ang mga Su. Akala nila palpak security namin, kaya kami pinagbintangan. Ang galing niyo magsisi. Loka-loka. Nakakatawa pa ba? Sandali na lang, dumating na ang Su Group. Lahat ng nandito. Saksi sa katotohanan. Ikaw ang naghasik ng gulo. Tama, lahat kami sasaksi. Itong babae, peke na nga na presidente, peke pa ang kontrata. Kasalanang hindi mapapatawad. Sino ang lakas ng loob magpanggap? Presidente ng Sugroup. Manager Chi, nakarating ka rin, siya mismo. Gawa niya lang yon, wala kaming kinalaman doon. Manager Key, sana imbestigahan niyo po. Ang kapal ng mukha mo, magpanggap na taga Sugroup. Hindi lang siya nagpanggap. Sabi niya siya raw ang masusunod. Pamiik pa siya ng kontrata. Buti na lang nabisto namin siya. Pinunit namin ang kontrata. Manager Key, sabihin niyo kay Boss Su ang totoo. Hindi namin siya inimbita. Kusa siyang pumasok dito. Huwag sanang makaapekto ito sa pagpirma ng kontrata. Haha. Miss, mukha ka pang disenteng babae. Bakit ka gumagawa ng ganyan? Manager K, diba? Tignan mo muna ito kung sino ako. Sino ka ba? Walang pwedeng magpanggap na boss. Mga gwardya, palabasin ang nanggugulo. Palayasin niyo siya. Andyan na si Boss Su. Kuya, dumating ka. Siya pala. Siya talaga si Presidente Su. Hindi, mali ito. Siguradong impostor ni Song Nang si ito. Su, Presidente Su. Siya ba? Paano? Di mo pa rin kilala ang heiress ng Su family? Yang mga matang yan, wala nang silbi. Hala. Hindi, Presidente Su. Manager Chi, huwag kang malinlang sa kanya. Imposibleng siya si Presidente Su. Artista lang ni Song Nang si ito. Tama, noong nakaraan, gulo pa siya sa housewarming ko. Gago ka, manghahasang magpanggap kay Presidente Su. Gusto niyo yata Guardia, sampulan niyo, mga impostor na to. Sino nang may lakas? Grabe. Akala ko nakakita na ako ng lahat. Magpapanggap bilang presidente, nagpa-extra pa ng marami. Puro forma lang, pang-display lang, walang silbi. Manager Key, tuturuan natin ng leksyon. Itong si Little Cutie. Aray. Anak, okay ka lang? Tang asterisk mo talaga. Di ko maintindihan si Song Nang si. Magkano ba ang binayad sa'yo? Nang bugbog ka pa sa harap ng tao. Eto na lang. Dodoblihin ko ang bayad. Dalhin mo mga extra. I-expose natin ang panlilinlang niya. Hala. Manager Chi, anong hinihintay mo? Di mo ba nakikita naghahalo na ang baliw? Kung malaman ni Boss So ang nasirang kontrata, wala tayong kawala. Lahat tayo mawawasak. Wisit, nagkakagulo pa kayo sa subgroup. Lapit kayo, patayin niyo yang mga yan. Tigil na, assist. Son, bakit po kayo nandito? Sila ang nanggulo sa kontrata. Paalisin na sana namin. Assist, Son, lubhang mapanghamak sila. Lalo na yang Song Nang si na yan. Nahuli namin siya. Nagpakunwaring si Boss So. Hanggang sinaktan pa kami. Tingnan mo kami ni Anwa. Anong itsura namin? Itong si Pret, nagpapanggap kay Boss Su. Gusto niyang mamatay. Tumigil ka. Bakit niyo ako sinasaktan? Assist. So, alam mo ba kung sino siya? Nagmumura ka pa rito. Impostor lang naman yan eh. Bulag ka ba? Siya mismo si Boss Su. At itong isa, ang bagong kapatid na babae ni Boss Su. At syempre, ang bagong hires ng Sugroup. Imposible. Tiyak na nagkakamali ka. Si Song Nang si lang yan. Artista lang na binayaran. Isa 0 taon na akong katulong ni Boss Su. Imposibleng nagkamali ako ng pagkakilala. Siya talaga si Boss Su. Eh di parang, naghahanap ako ng sakuna. Tama. Naghahanap ka nga ng gulo. Kahapon ay may karamdaman si inay. Pinagbigyan na sana namin kayo. Pero ngayon, iniapin niyo pa ang kapatid ko. Imposible. Mga peke kayong lahat. Sabi mismo ng tatay ko, abala ang 3 boss, kaya di makakarating. Hanapin ang bunsong kapatid. Isama na natin siya. Di talaga kami makakapunta sa Su Corporation. Boss Su, hindi. Malaking pagkakamali lang ito. Kasalanan niya lahat to. Siya ang laging naninira kay Nancy. Pinag-away kami ni Nancy. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko sasaktan si Nancy. Pasensya na sa kamangmangan namin. Awa na po. Pakitawa naman po. Kalimutan na natin to. Hindi na maulit. Shen Anwo. Ikaw ang ayaw sa kanya, pero humahabol sa estado ko. Pinahiya mo siya ng husto para mapasaya ako. Ngayon ako pa ang sinisisi. Alam mo ba, na dinadala ko ang anak mo. Tumigil ka. Si Nancy ay mabait at mapagbigay. Maganda't mabuting tao. Ikaw ang nambola sa kaya kami naghiwalay. Kasalanan mo lahat. Shen Anwo. Ngayon para kay Nancy, itinatwa mo pa ang sarili mo. Anak, halang ang kaluluwa mo. Pero, ang sanggol sa tiyan mo, talagang kay Chen Anhua? Song Nancy, anong ibig mong sabihin? Hindi anak ni Anwa to. Kanino pa kaya? Jiang Mengxu, ba't ka ganyang nag-aalala?
Nagmamadali kang, ginagago mo ako. Anong kalokohan yan? Si Song Nangsi ang may pakana nito. Gusto niyang mag-away tayo sa isa't isa. Huwag kang maniwala sa kanya. Jiang Mengsu. Siguradong anak ni Chen Anhua too. Naku, akala mo ba si Miss Jiang? Malinis ang papel. Ang babaeng to, nakakahiya talaga. Shen Onwo. Kawawang lalaki. G nagago lang. Saan mo nakuha yung litrato? Ibalik mo yan. Niloloko mo talaga ako. Onwo, huwag kang maniwala. Peke yang larawan. Sa kanyang kakayahan, kaya niyang gumawa ng peke. Napakadali lang. Huwag kang papapaniwala. Hay, matigas talaga ang ulo mo. Kuya. Noong nakaraan, nagpalsipika ka ng maternity report. Ito yung tunay na kopya galing sa ospital. May gustong tumingin. Onwo, huwag kang lalapit. Bastos ka. Bruha, 2 buwan pa lang, tayo ay magkasama. 3 buwan ng buntis itong anak sa labas. Ginawa mo akong salo ng problema mo. Diyos ko, ang pamilya namin. Bakit nangyari ito? Shen Onwo, wala kang iba kundi tambay na palamunin. Akala mo importante ka. Kung hindi lang dahil sa anak sa tiyan ko na maghanap ng ama. Akala mo may gusto ako sa'yo. Jiang Mengsu, kung hindi ka ng gulo, sana nakapag-asawa na ako ng anak ng mayamang pamilya. Ang tulad mong, walang kwentang tamad. Magnanasa sa mayaman. Pangarap na lang yan. Akala ko, gaano mo siya kamahal, ganito lang pala ang pagmamahal mo. Gustong mamatay, ginamit mo ang kapatid ko na parang panangga. Papatayin kita. Walang kwenta. Putangina mo, mamatay ka na. Anhua, huminto ka. Nakapatay ako ng tao. Nakapatay ako ng tao. Nangsi, mahal kita. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Bigyan mo pa ako. Tumawag ng pulis, ay silang lugar. Si Chen Anhua ay pumatay sa harap ng madla. Gagawin kong mabulok sa kulungan. Boss Gyu, ang nagligtas ng buhay mo, nasa hotel na ito. Maghintay ka muna rito. Tatanungin ko ang staff. Saang function room siya? Sige. Kakalabas lang niya. Huli na naman tayo. Anong nangyari dito? Imbestigahan agad ito. Opo, Boss Gyu. Sa signing event, Chen Anhua, ang pagpatay kay Jiang Mengsu, nasa balita na. Oh, hindi ko inaasahan. Sila sa huli ay magtatapos sa ganito. Silang dalawa, paulit-ulit, inaapikat ang iyong ina. Karapat-dapat silang mamatay, hindi sila dapat pawon. Bunso, huwag mo nang panoorin yan. Ano nang plano mo ngayon? Gusto mo bang sumama kay Third Bro? Kumanta at sumayaw? Pumasok sa entertainment industry? Anong maganda sa pagiging artista? Wala kang privacy. Magboxing kasama si Second para lumakas ang katawan at para makapagtanggol. Hay, sa tingin ko, bunso, napakatalino. Bagay sa pagdenegosyo. Bunso, huwag kang makinig sa kanilang dalawa. Ang pagpatay na yan, hindi bagay sa babae. Ang pagnenegosyo, nakakapagod. Makinig ka na lang kay Third Bro. Mas maganda ang maging artista. Mag-aral ng boxing. Hay, bunso, pumili ka. Esan, Hi. Anong ginagawa ninyo? pinipili ko ang maging baby ni mom. Anak, 20 anyos ka na. Nagtatampo ka pa rin. Gaano man ako katanda, baby pa rin ako ni mama. Salamat sa tiwala ninyo, mga kuya. Pero, karaniwan lang ang pinag-aralan ko at wala pang work experience. Kayo, kung itaas nyo ako sa posisyong hindi ko abot, masisira lang ang reputasyon ko. Kaya, mag-umpisa ako sa entry level. Ano, mag-e-entry level ka? Sa totoo lang, 2 linggo nakalipas, nag-apply na ako sa isang kumpanya. Kahapon, tinawagan na nila ako. Sige, kung desidido ka na, susuportahan ka namin. Pero pag may nanakit sa'yo, sabihin mo agad sa amin. Salamat, mga kuya. Mr. Son, bilhin mo ang Fengxiang Group. Sir Duke, na-verify na po yung signing ceremony ng Sucor at Jen family. Pero, yung anak ni Jaya, ng bastos.
Kay Imasu, namatay sila sa awayan nila. Ang nagligtas sa inyo ay si Imasu bagong malaman na anak nila. So family pala siya? Binibinisong, magpapasok pa siya sa fengsang. Sige. Bilhin mo ang kumpanyang ito para sa akin. Sabihin mong alagaan ang baguhan naming intern. Sabihin mo, siya ang magiging asawa ko. Sige, alam ko na. Ginoong Gyu, bago pa kayo umaksyon, nabili na ito ng Sugru. Nauna na silang bumili. Kung hindi mabili, mag-apply na lang ako. Mag-a-apply siya. Tama ba ako? Ginoong Gyu, yung tatlong anak na lalaki ng Su. Sobrang bantay kay Binibinis. Kahit sa trabaho, sinusundan nila palihim. Humanap ng paraang maalis sila, huwag nating pahintulutang makagambala. Ano nang ginagawa mo? Nanakaw mo yung bag. Kuya, ikaw pala yon. Sandali lang akong hindi nakatingin. Kinuha mo na ang bag ng kapatid ko. Gusto mong mamatay? Kuya, anong ginagawa mo? Nakatalas na yung magnanakaw ng bag ko. Senior, okay ka lang ba? Hindi masyado, konting sugat lang. Dugo na to ah. Paano naging okay to? Kuya, napasobra ka naman. Tinamon mo agad ng walang tingnan mo ang nasaktan mong senior. Baby, pinagtatanggol mo pa tong lalaking to? Kuya, ako. Lalaki ka naman. Bakit parang babae umasta? Bakla, tama po kayo kuya. Hindi naman malala to. Salamat sa pag-aalala. Senior, pasensya na ha. Hindi sinasadya ng kuya ko yon. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Libre kita mamaya para bawi. Sige. Ako na ang bahala sa tawad at pasasalamat. Huwag nang libre-libre. Kuya, bakit ganyan ka? Kung hindi dahil kay senior, nanakaw na ang bag ko. Ikaw, pasok ka na sa trabaho. Malalit ka na naman. Ay nga, malalate na talaga ako. Sige mag-usap kayong maayos. Huwag mo siyang bulihin. Siyempre senior mo siya. Kaibigan ko rin. Senior, ito ang calling card ko. Nasa ibabaw ang numero ko. Usap na lang tayo ulit. Sige, mag-usap tayo. Lumayo ka sa kapatid ko. Ang swerte-swerte mo. Sakto pang naabutan mo. Nanakawan ng bag ang kapatid kong babae. Ikaw pa ang naging bayani. Maniniwala ka man o hindi. Ganito ang katotohanan. Tama na. May 1 milyon sa card na ito. Para sa iyo na panggamot. Ang sobra'y pasasalamat sa pagtulong mo. Huwag mo subukang lokohin kapatid ko. Maniniwala ka man o hindi. Ito ang totoo. Tumulong ako kay Xiaoxi. Hindi dahil sa pera, kundi dahil gusto ko siya. Talaga palang may masamang balak. Walang mali siya ang kapatid kong babae. Bilang kuya niya. Hindi kita papayagang lumapit. Sige. Subukan natin. Gago ka ba? Gusto mong mamatay? Gusto mo ulit masaktan, tapos magsusumbong sa kapatid ko? Totoong pag-ibig ang nararamdaman kay Xiaoxi. Ano? Binili ang kumpanya. Pupunta dito ang kapatid ng presidente. Mag-i-intern dito ang kapatid ng presidente. Maghanda na kayong lahat. Sasalubungin natin ang binibini. Array. Pasensya na, sorry ha. Ang bag ko itong hawak ay limited edition na bag. Nasira mo to, di mo kayang bayaran. Su Mingsu, ikaw pala yan? Akala ko sinong importante. Ampun pala ito, nang mahirap naming kamag-anak, matagal na di nagpapakita, hamak pa rin ang itsura mo. Ikaw ang sosyal ka man. Nasa pareho ka namang ng mga dukha. Nandito ako para magpakasosyal. Maligayang pagdating, binibini. Baka naman, kinuha ng kuya ko tong kumpanya. Pero di nyo kailangang magpanggap. Turingin nyo na lang akong normal. Tabi-tabi, probinsyana, huwag kang hamarang sa pakikipag-usap namin. Magandang araw po, binibini. Ako si Li Chen, hepe ng design. Maligayang pagdating sa departamento. Di ba't courier lang pamilya ni Mings? Paano naging mayaman yun? Tinatawag niyo ba ako? Huwag na kayong mahiya. Alam na namin, kapatid kayo ng presidente. Nagkakamali sila, akala nila ako ang kapatid ng presidente. Nako, sinabihan ko na si kuya na tumigit. Ang kulit niya talaga. Sabi ng presidente sa amin, ayaw naming mahirapan ka. Oo nga, binibini. Nainggit kami sa'yo. Ang swerte mo sa kuya mo. Courier lang ang kuya mo, di ba? Kailan ka nagkakuyang mayaman? Supervisor. Hindi ba talaga siyang kapatid? Baka naman, nagkamali tayo ng tao.
Tumahimik ka. Anak ka lang ng tagapaglinis. Huwag kang ang feeling close. Nagdudunong-dunungan ka. Di kita kilala. Anak pala ng taga-kolekta ng basura. Ang ibig kong sabihin, halatang mahirap naman itsura. Estapador lang pala. Manggagaya ka pa ng amo namin. Katawa-tawa ka talaga. Ikaw, Squatter, humalis ka dyan. Huwag mong harangan ang binibini. Halika. Tara na. Huwag niyo napansinin. bakit ganito ang ugali ng mga empleyado dito? Hayaan mo na, marami talagang mapagpanggap. Magtrabaho na lang ako. HMM. Bagong salta ka no? Nauuhaw ang binibini namin, ikaw ang magbihis ng tubig para sa kanya. May kamay at paa naman siya. Kung uhaw siya, dapat siyang mag-imbita. Anong klaseng ugali yan? Isang karangalan ang pagtulong. Sa binibini namin, kung gusto mong manatili sa kumpanya, alamin mo ang lugar mo. CJ, ako na ang mag-igib ng tubig mo. Array. Limited edition kung bag. Genuine leather ito. Hindi pwedeng mabasa ng mainit. Song Nangsi. Sinadya mo ba to? Ikaw ang nagtapon niya. Kanina pa kitang pinapakuha ng tubig. Ayaw na ayaw mo pang gawin. Mukhang, sinadya mo talaga to. Tama siya. Limited edition to. Abot milyon ang halaga nito. Wala ka ng takas. Mingxiu. Naloko ka na naman. Peke ang bag na yan. Song Nangsi. Nakakita ka na ba ng totoong luxury item? Kapatid siya ng CEO. Paano siya maloloko? Ayaw mo lang magbayad. Kaya nagsisinungaling ka. Nandito kaming mga saksi. Hindi ka makakatakas. Peke talaga tong bag. Hindi. Bakit mo pa ulit-ulit na sinasabi na peke ang bag niya? Tama sila. Wala kang ebidensya. Patunayan mo. Meron akong patunay. Dahil ang tunay na bag ay nasa akin. Akala ko, anong ebidensya ang ilalabas mo? Ito lang pala. Sa tingin ko, peke rin ang sayo. Tama, anak ng tagapaglinis ng kalye, nagdadala ng milyong-pisong bag. Sino ang maniniwala? Bilang mga katrabaho. Lumuhad ka sa harap ko, magmano at humingi ng tawad. Saka umalis sa kumpanya, hindi na kita pag-iinitan. Mabait talaga si Miss. Nasira ang milyong-pisong bag. Manong magmano lang siya. Tulad mong mahirap, kahang dito ka magtrabaho habang buhay. Hindi mo mabibili tong bag. Dali-dali ka na, sa aming Miss, lumuhod. Itong limited edition na bag, 3 lang ang meron nito. Nasa bahay ko lahat, kaya yang sayo, peke talaga yan. Tungkol naman sa inyo, pumasok sa kumpanya, hindi nagtatrabaho ng maayos. Puro pakikipagplastikan. Hindi niyo ikinahihiya sa kumpanya? Ang kumpanya ay kay presidente. Ang presidente ay kapatid ni Miss. Kami ang nag-aalaga kay Miss. Anong mali doon? Miss, itong probinsyana, nagmamalaking nasa bag niya, ang resibo ng 3 bag, wala siyang respetos. Ngayon din, tawagan mo kuya mo, at tanggalin siya agad. Ako. Abala ang kuya ko palagi. Sa maliliit na bagay na to, huwag na nating istorbohin. Tama. Hindi kailangan ng presidente dito. Probinsyana. Natanggal ka na. CJ, sabihin mo nga, anong regulasyon ang nasuway ko? Bakit ako matatanggal? Sinira ang milyong-pisong bag ni Miss. Puro kasinungalingan pa. Nakasisira sa imahe ng kumpanya. Nararapat kang matanggal. CJ, kung sabi mo itong bag ay milyon ang halaga, ipakita mo ang resibo. Kapag meron ka nito, babayaran ko ng buo. Ano? 5 milyon ang presyo nito. Wala ka bang resibo? Meron ako. Matagal na yung bag ko, nawala na ang resibo. Tsaka, ang dami kong bag sa bahay. Paano namin may tatago lahat ng resibo? Tama, kapag bumibili kami ng bag, itinatapon na lang namin ang resibo. Oo, ayaw mong magbayad, huwag kang magdahilan. Wala ka talagang resibo. Meron ako. 3 resibo. Nandito lahat. Hala. Song Nangsi, may resibo ng 3 bag. Baka peke ang bag ni Miss. Peke talaga to. Ginasto mong mapahiya. Hindi kita pahihirinahin. Si Song Nangsi, anak yan ng mahirap naming kamag-anak, ninakaw niya ang mga resibo sa amin. Sumingsu, huwag kang magsinungaling. Akala ko resibo lang ang kailangan mo, pero grabe ka pala, sa kakaganid sa pera, ang kakapal ng mukha mo, wala pa akong nakikitang katulad mong makapal ang mukha, ganito, gamit ang resibo ni Miss Rich Girl, nagpapanggap na mayaman. Kung sabi mo ninakaw ko ang resibo. CJ, scan natin para malaman kung sino talaga ang bumili nito. Lahat ng limited edition bag, may unique code na. Nagpapakilala sa may-ari. Sumingsu, handa ka ba? Miss, i-scan mo na para sa kanya. Ang mga taong ganito, hindi titigil hanggat hindi nahuhulog sa ilog. Regalo ito ng kuya ko. Bakit ako magpapa-verify kung utos mo lang? Kung ayaw mong iskanyang iyo, ang akin na lang. Dilat ang mga mata nyo at tingnan. Eto.
Sa official website, nakalagay talaga ang pangalan ni Song Nangsi. Baka naman, tunay ang bag ni Song Nangsi. Tunay talaga. Song Nangsi. Ang galing mo pala. Nakita pa kita dati, kasama ang matandang lalaki. Di ko akalain, nakuha mo pa siyang pagbilhan ka. Sa pagkakaalipin sa lalaki pala galing, kaya pala siyang dukha, may pambili ng mamahaling bag. Ang AEC department talaga, kahit sino na lang, pinapapasok sa design team. Hoy, wala akong ginawa, ito ay talagang akin. Anong pagmamayari mo? Huwag mong sabihin kamag-anak, kilala ko lahat ng pamilya, wala silang ganito kay Aman. Sa aming kumpanya, ang salita ni Miss ay absolutong kautusan. Binigyan ka na ni Miss ng pagkakataon kung ayaw mong umalis ng maayos, ipapapulis na kita para paalisin ka. Hoy, may nagwawala sa design department. Dalian mo't pumunta ka rito. Paalisin mo siya. Bitawan niyo ako. Ako ba ang may gulo rito? Nakagalit mo si Miss, wala ka ng feature dito, umalis ka na. Pakawalan ninyo siya. Sino nagutos na galawin siya? Kuya, bakit nandito ka? Nagtatrabaho rin ako dito. Isa pang baguhan. Ngayong panahon, walang magagawa ang may takot. Nagpapapel ka pa. Akala mo ba, CEO ka ng kumpanya? Ikaw ang kapatid ni Bosso? Oo nga, ako mismo ang kapatid niya. Panaginip lang yan, na ikaw ay kapatid ni Bosso. Supervisor, tingnan mo siya. Ang lakas ng loob mo. Tawagin mo security para dalhin silang dalawa. Hoy, ang yabang kinontak ko na, ang superior ko. Pagdating niya, pareho kayong tatanggalin. Sino ba yan? Nagkakagulo sa Fashion Wind. Nako, kung kilala ni manager, ang kapatid ng CEO, malalaman ang sekreto ko. Manager, sila ang dalawa, itong baguhang intern, nang hamon sa kapatid ng CEO. Wala silang respect, hinanap pa ang lalaking ito para sumagi. Dumating na ang tunay na kapatid ng CEO. MS, so, siya ang kapatid ng CEO. Mabuhay, mabuhay. Manager, itong dalawang intern, ayaw ko sa kanila. Tanggalin niyo na ngayon din. Ang lakas ng loob nyo. Sa kapatid ng CEO, mukhang kayo ang gustong mamatay. Sabihin nyo, paano kayo mamamatay? Ikaw ang dapat mamatay. Manager, alam mo naman, pinakapaborito ako ni Kuya. Kapag nalaman niya, naapi ako dito, wala akong pakialam, pero ang galit ni Kuya, hindi ko mapipigilan. Tao, arestuhin ninyo silang dalawa. Tigilan mo na yan. Hindi pa huli ang lahat. Kung hindi, sa isang tawag ko lang, mawawala ka sa posisyon mo. Manager, huwag kang magpapadala sa binatang ito. Isa lang siyang intern. Anong kaya niyang gawin? Sa isang salita mo, mawawala ako sa trabaho, kapal ng mukha mo, ang lakas ng loob mo, siguro kasi may backer ka, na mayaman dito, paano mo ako, matatanggal sa trabaho? Sige, laging may mga tanggang, nang aaway sa akin. Papuntahin ng head, ng Feng Xiang sa design team. Utusan mo ang head ng kumpanya namin, akala mo ba sayo? Ang kumpanyang ito, Tsaka, bakit mo pinagtatanggol si Song Nangsi? Baka ikaw, yung binatang, pinapetos niya, ng matandang lalaki. tumigil ka, huwag mong siraan siya. Hala, nagalit ka naman sa boyfriend mo. Tumigil kayong lahat. Ba't hindi kayo nagtatrabaho? Manager Zhang, buti na lang nandito kayo. Yung dalawang intern na to, walang modo. Nang away sa Ares. Sinusumbong ko lang po, pinagtulungan pa ako nito. Muntik mabali kamay ko. May ganito pala. Huwag kang mag-alala, nakatext na ako. Sa kuya ko, paparating na siya. Hindi na kailangan, ganitong simpleng sitwasyon, kaya kung ayusin. Pero, Wala yan, nandito ako. Di ka nila magagalaw. Manager Zhang, eto yung dalawang, bagong intern. Di lang nila sinira, ang bag ni Miss, nakasama pa sila. Kay Miss, sa totoo lang, dapat na lang, ay pakulong ito. Tumahimik ka, ikaw ang walang malay. Siya ay presidente ng Gu Group. Presidente Gu. Pasensya na sa staff. Nagpakita ng kapusungan, paumanhin po. Simula ngayon, ayaw kong makita pa, siya sa kumpanya. Opo, tatanggalin na namin siya. Ikaw, natanggal ka na. Presidente Go, patawad, awa niyo po. Mga tauhan, hatakin niyo siya palayo. Huwag nang dumumi sa paningin niya. Yung intern pala, siya yung presidente ng Gu Group. ang Gu Group ay nangungunang kumpanya sa labas ng bansa. Kayang-kaya ang Su family. Hala, hilo na ako. Song Nangsi, hinahalakhak mo ako. Su Mingsu. Sigurado ka ba? Ikaw ang panganay na dalaga ng pamilyang Su. Siyempre, ako ang panganay na dalaga rito. Song Nangsi, huwag mong isipin na dahil kay Direktor ay pwede ka nang magmalaki. Kahit paano ka pakaanin ni Direktor Go, hindi ka pa rin makakapantay sa tunay na panganay na dalaga. Tumahimik ka. Si Xiao Yi ay mas mataas, ang rango kaysa sa akin. Yang si Su Mingzu ay walang kwenta. Direktor Zhang, sinira niya ang limited edition kong bag. Sa pagbubyusa, dapat kang magbigay ng paliwanag dito. Espesyal na inatasan ng Pangulo na alagaan ang panganay na dalaga. Director Gu, kung hindi, papagpulogin mo na lang ang nobyo mo sa amin. Tapos na ito. Hindi ako magsusorry. Dahil, hindi naman talaga siya ang tunay na panganay na dalaga. Song Nangsi, tama na, hindi siya ang tunay na mayaman. Ikaw ba? Ako nga.
Song Nangsi, kung magpapatuloy ka, huwag kang magalit kung mapuwersa ako. Oh, gusto kong makita kung paano mo ako papahirapan. Swak na swak. May 3 rin akong kuya. At paparating na sila. Su Mingsu, gusto mo pang ang pagpapanggap bilang Suheres? Ano ibig sabihin nito? May 3 rin siyang kuya. Baka siya nga ang tunay na Suheres. Pero bakit Song ang apelyido niya? Narinig ko, kakilala lang ang tunay na mayaman. Baka hindi pa napalitan ng apelyido. Huwag kang magsinungaling. Ako ang tunay na Suheres. Tulungan mo naman ako. Ginoong View, patawad na po. Sino ang nangapi sa kapatid ko? Gustong mamatay? Kuya, Diko, Sanji, dumating na kayo. Sorry bunso, naantay ka ng matagal. Sino ang nanakit sa kapatid kong babae? Siya ang nanggulo. Siya ang nagkunwaring binibini. Nilinlang niya kaming lahat. Ikaw nakaw pa. Naglakas loob kang magpanggap. Pinagsilbi mo pa ang tunay na may-ari. Ang lakas ng loob mo. Presidente So, patawad na po. Aminado na po ako sa pagkakamali. Xiaoxi, sa ngalan ni Tia, patawarin mo na ako ngayon. Anong gusto mong gawin sa kanya, bunso? Ikaw ang masusunod. Susundin ng kuya mo. Patulong na din sa'yo si third bro. Naku, tama na yan. Mahirap din buhay ng nanay niya. Umalis ka na, bilis. Kayong mga ito, walang pinag-ibang tama at mali. Pinahiyan niyo ang kapatid ko. Wala kayong karapatang magtrabaho dito. Lahat kayo, tanggal na. Presidente So, hindi po. Reyes. Ano pang ginagawa mo dito? Hay, kuya, wag mo namang laging pag-initan si Senpai. Kung hindi dahil sa tulong niya, nabiktima na sana ako ni Suming. Nene, ikaw naman. Masyado ka pang inosente. Sabi nga nila, kapag may biglaang kabutihan, may masamang balak. Tama si kuya. Hoy, layo ka sa kapatid ko. Kung manliligaw ka, dadaan muna sa suntok ko. Ay mga kuya, wag niyo namang awayin. Si Senpai palagi. Nene, oras na ng kain. Kakain kami ni second brother, kasama ka. HMM. Samahan na rin natin si Senpai. Nene, makinig ka. Ako naman, may usap kami ni Senpei. Ikaw, sumama ka muna sa mga kuya mo. Xiaoxi, mauna ka na. Pagkatapos naming mag-usap, hahanapin kita. Yee, Pero, alis na tayo. Sinong kuya mo? Magpresyo ka. Magkano ang gusto mo para layuan mo siya? Kuya, akala mo ba wala akong pera? Taos puso kong mahal si Xiaoxi. Nais kong makasama siya. 1 bilyon. Huwag ka nang lalapit sa kanya. Tanggapin mo na lang. Sa 1 trilyon na ito, siguradong sapat para sa huling bahagi ng buhay mo. Buching Joe. Narito ang 2 trilyon. Sana sa susunod ay huwag ka nang gambalain ng buhay namin ni Xiaoxi. Huwag ka nang umasa. Sasabihin ko sa'yo, hindi ako papayag na makasama mo ang kapatid ko. Ayos lang kung hindi ka sang-ayon. Pakakasalan ko si Xiaoxi. Hindi kita pakakasalan. Hindi ko kailangan ng pahintulot mo. Ang mahalaga ay sang-ayon si Xiaoxi. Naku, grabe ang kapal ng mukha nitong lalaki. Humarap na nga sa panganay mong kapatid. Walang modo talaga. Pero may lihim na tong lalaking to. Kaya palang maglabas ng wala. Kaalaman natin ng 2 trilyon. Isang tamad na anak mayaman. Lang naman yan. Hindi ako naniniwala. Kaming 3, hindi matatalo ang isang tao. Talagang tuso ang loko na to. Sinadya niyang magkatrabaho sila ng kapatid ko. Magkahiwalay na lalaki at babae sa iisang lugar. Kapag tumagal, maanad ang kapatid ko sa daya niya. Hindi pwede. Kailangan nating umisip ng paraan para mapigilan ito. May ideya ka ba? Meron akong plano. Ano yun? Sabihin mo. May ipapaalam ako sa inyo. May 3 bagong empleyado. Ipapakilala ko sila sa inyo. CJ. Kuya, Diko, Sangko, bakit kayo nandito? Tulad mo. Nagsusumika para sa pangarap. Nagniningning para sa mga pangarap. Tama, sabay-sabay tayong magsumika para sa pangarap. Kuya, ikaw rin ba? Hindi. Narito ako para bantayan ang inyong pagsisikap. Galing. Kung magkakakilala na kayo, ayusin nyo na ang workstations. Hoy, simula ngayon. Ang mga matang ito ay laging nakatutok sa'yo. Itigil mo ang masasamang balak. Kung hindi, HMPH. Ang pamilya ninyong Su, ang laki pala ng free time. Naku. Sa 3 overprotective kong kapatid, ang mga susunod na araw ay magulo sigurado. Aray, nananakit. Halika, masahehan kita. Nene, masahehan kita.
Tamang pressure ba? Sakto, salamat kuya. Ang teknik ko sana, hinding-hindi, makalapit sa kapatid ko. Ako, Sino mang magnanasang gumalaw, sa kapatid ko, papatayin ko. Hay, oras na ng pagkain. Sabay tayo kumain na anong gusto mo, Adang? Hatid kita ni kuya. Anong gusto mong? Si kuya ang gagastos. Ako naman ang kakain kasama mo. CJ, Eko, sama na si senior. hoy Adang, kaming magkakapatid, kakain. Isasama mo pa si senior. Makakaramdam yan ng hiya. Huwag na lang. Tama si kuya, lakad na tayo. Hoy hindi. Hindi naman po ako masyadong nahihiya. Ako kasi, walang alam gawin. Pero madaling makibagay. Ayos, tara na. Hoy, Kumpleto na ang mga ulam. Salo-saluhan na po. salamat, Xiaoxi. Ang payat mo masyado. Kumain ka ng karne. Salamat senior. Ikaw kumain ka ng sarili mo. Yung pagkain ng kapatid ko, kami na lang magkukuha ng ulam para sa kanya. Kuya, bakit lagi mo siyang pinag-iinitan? Nakakatuwa ba yan? Ako, Senior, alis na tayo. hoy, Kuya, ano nang gagawin natin? mukhang si Adeng. Ay galit na talaga. Kuya, mga kapatid, sa tingin nyo ba, naging sobra na tayo sa pagiging protective? Kuya, pasensya na. Mga kapatid ko sobra ang pag-aalala sa akin. Alam mo naman, kakagaling ko lang sa bagsak na kasal. Siguradong hindi sila mapapanatag. Ayos lang, naiintindihan ko. Parang, ama napihikan sa manugang. Sa simula, normal lang ang pagiging maislan. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko lahat para tanggapin nila ako. Kuya, Xiaoxi. Naaalala mo pa ba nung 15 taon? Nasa likod ng bundok, nakatulong ka sa isang batang lalaki? sabi ni Lola effective ito sa lason. Dalhin na kita sa ospital sa paanan ng bundok. Salamat, may susundo na sa akin. Ano pangalan mo? Ikaw pala ang batang lalaki. Sa mga nakaraang taon, hinahanap kita. Upang ibayad ang utang na loob ko, kasalanan, naglipat ka ng tirahan, nawala ang komunikasyon natin. Pero ngayon, ayoko nang palampasin. Kaya, bigyan mo ako ng pagkakataon. Naialay ang sarili ko. Para mabayaran ang pagligtas mo sa akin. Kuya, sa totoo lang. Xiaoxi, hindi mo kailangang magmadaling sumagot. Bibigyan kita ng oras. Ganitong kahusay na lalaki, dapat ay akin. Song Nangsi, kasalanan mo ito. Nawalan ako ng trabaho, palagi na lang nahihirapan. Song Nangsi, kung hindi mo ako pababayaan, mamatay ka na. Xiaoxi, ingat. Ate, okay ka lang ba? Kuya, kasalanan ko, kaya siya, naging ganito. Xiaoxi, huwag kang mag-alala. Makakalampas din siya. Dosi, okay na ba siya? Matagumpay ang operasyon. Nasa stable condition na siya. Mabuti naman. Buti na lang okay siya. Dalawin ko siya. Siguro. Pwedeng bigyan natin itong lalaki ng pagkakataon. Kuya, ikaw. Nagkaroon na kayo ng samahan. Ang pangarap ko lang, maging masaya ang kapatid natin. Hoy, kuya, pangalawa, pangatlo, huwag muna kayong magkuya. Kasi, hindi pa kami pumapaya na maging manugang ka namin. Kahit tapusin mo muna ang probation, bago ka magpakilala. Ang ibig niyong sabihin, payag na kayong ligawan ko si Xiaoxi, dahil tinulungan mo, ang kapatid namin. Binigyan ka namin, ng isang pagkakataon. Pero, babala lang, pag may nasaktan ka, sa kapatid namin, ako ang unang gaganti sa'yo. Imposible yon. Si Xiaoxi, ang liwanag at kayamanan ko, kulang pa ang pagmamahal, na ibinibigay ko sa kanya. Kuya, ano nang ginagawa niyo rito? Ha? Siya ang sumagip sa'yo, dumalaw lang kami. Para magpasalamat. Hindi niyo ba? Sinaktan si senior. Wala kaming ginawa. Di ba? Hoy, ikaw. Hoy. Xiaoxi, mabait naman. Ang mga kuya mo sa akin. Xiaoxi, pakasalan mo ako. Kuya, huminahon ka. Humiwalay kayo. Kuya, kalmahan mo. Kuya, Xiaoxi, pangako, mamahalin kita habang buhay. Ako. Hindi ako sang-ayon. Hoy. Ganun talaga ang bunso namin. Dapat cool at mahinhin, hindi pwedeng payagan to. Pasensya na. Ako ang biglaang nagpakasal. Ang proposal dapat sa magandang lugar na may sikat ng araw at puno ng mga bulaklak, hindi sa ganitong lugar na amoy alkohol.
At puno ng masasamang alaala. Gago ka. Biro lang yon. Halika, isuot mo na sa akin. Kung hindi mo isusuot, hindi na kita pakakasalan. Yehey. Ang inis ko sa lalaking to. Grabe ang pagkairita ko. Oo nga. Lalo akong naiinis habang tumatagal. Kung hindi lang ayaw masaktan si Bunso, sinapa ko na to. Ang kapal niyang mag-propose, sa harapan namin, mag-propose. Ito ay talagang, hayagang paghamon sa amin. Tama ka. Hayagang paghamon talaga. Eto na nga, bago pa siya maging kapamilya. Kaming magkakapatid, suntukin natin siya. Ako dyan. Walang problema sa akin. Bayaw, hoy. Eto na nga, kaming magkakapatid, makikipagkwentuhan lang sana. Tungkol sa buhay. Kuya, Daiko, saan ko patawarin niyo ako? Hay, dahan-dahan lang.